Alam mo ba kung bakit sobrang delikado ang Iran war ngayon? Hindi ito simpleng Middle East conflict. Most people think this war is about nuclear weapons, pero honestly, hindi ba parang masyadong convenient? Kasi kapag sinabi mong nuclear threat, automatic justified na agad ang military strikes sa public opinion. Pero yung mga geopolitics experts know, may something na mas malalim behind the headlines you see every day. Etong war na to, sa totoo lang, is not just about Israel defending itself or the US protecting its allies. Ang tunay na tanong dito is power, influence, at kung sino ang magiging dominant force sa Middle East. For decades, nasa control ni America most of the political balance across the Middle East region. Pero slowly, yung dominance nila has been challenged by one country that refuses to follow Washington. And yung bansa na yun ay Iran, and they have been building influence across the region for years. Hindi lang sila isang bansa, they have networks of allies spread across multiple countries. Yung mga grupo tulad ng Hezbollah, militias in Iraq, forces in Syria, and allies in Yemen. Sa geopolitical strategy, ang tawag dito ay building an axis of resistance against Western influence. So kapag sinabi ng media na Iran versus Israel lang ito, that's actually oversimplifying everything. Kasi sa totoo lang, ang nangyayari is a massive struggle for control of an entire region. And yung region na yon happens to sit on the most important energy resources on the planet. Ang Middle East pa rin ang may control ng huge percentage global oil supply and energy routes. Now imagine kung ang country hostile to the United States ang magdo-dominate ng entire strategic region na yon. That changes everything about global power balance, economics, at saka yung military influence sa buong mundo. Kaya hindi lang Israel ang involved dito, the United States has massive strategic stakes here. Pero alam mo ba na there's another factor people rarely talk about when discussing this war. So geography tayo. Doon sa tiny stretch of water na ang tawag ay Strait of Hormuz, almost 20% ng oil ng mundo passes through that narrow waterway every single day. At hulaan nyo kung anong country sits right beside that choke point and could block it anytime. Kung ang sagot nyo Iran, tama. They control the coastline that overlooks that strategic global oil highway. Ngayon, if that closes kahit temporarily, global oil prices could skyrocket overnight. Kapag tumaas ang oil prices, everything else becomes expensive almost instantly around the world. Gasoline, shipping, food prices, electric bills, halos lahat tataas sabay-sabay. So itong conflict na to has the power to affect the daily lives of people far away. Mula sa Europe to Asia, papunta sa Pilipinas that depend heavily on imported energy. Ngayon, dito na nagiging more complicated and controversial ang mga bagay-bagay. Kasi tinitingnan ng Israel na existential threat ang Iran na hindi pwedeng hayaan na lalo pang lumakas. Samantala, naniniwala ang Iran na kailangan nilang labanan ang Western dominance kung hindi baka mawala ang regional independence nila. Kaya parehong panig naniniwala na lumalaban sila para sa survival at strategic security. Yung ganitong mindset, ginagawang sobrang delikado ang mga conflict at mahirap talagang i-de-escalate. Pero mas lalong nagiging explosive ang sitwasyon kapag may ibang global powers na nakikisali. Malakas ang relasyon ng Russia sa Iran at pareho silang may interes na pahinain ang Western dominance. Umaasa rin ang China ng malaki sa Middle Eastern energy at pinapalakas din nila ang ties nila sa Tehran. Kaya biglang tong regional conflict nagko-connect na sa competition ng mga global superpowers. Diyan na nagsisimulang itanong ng analysts yung uncomfortable question na ayaw talagang marinig ng mga tao. Pwede kaya itong maging proxy conflict sa pagitan ng pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo?
Kapag nangyari yon, hindi na lang local ang war at nagiging bahagi na siya ng global rivalry. Sa history kasi, maraming malalaking war ang nagsimula exactly sa ganitong paraan through regional conflicts. Sa totoo lang, ang World War I nagsimula dahil sa alliances na humila sa mga bansa papunta sa lumalawak na confrontation. Kaya nga maraming analysts ngayon nagsasabi na this situation needs careful global diplomacy. Kasi pwedeng mabilis mag-spiral ang escalation once multiple actors start responding militarily. Pero ito pa ang isang uncomfortable reality na madalas hindi pinapansin ng mga tao kapag pinag-uusapan ang ganitong war. Sa totoo lang guys, ang wars nagre-reshape din ng political influence, military alliances, at economic power structures. Pagkatapos ng major wars, madalas nagbabago ang global order sa mga paraan na walang nakapredict beforehand. Minsan may mga countries na lalong lumalakas habang ang iba naman permanently nawawalan ng influence sa international system. Kaya ang tunay na tanong, hindi lang kung sino ang nananalo sa mga labanan sa battlefield. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang magkukontrol ng geopolitical future after the conflict settles. Sa tingin mo ba, lalabas bang mas mahina ang Iran o mas lalo pa nitong mapapalawak ang influence nito sa buong region? Sa kabilang banda, mapapalakas ba ng United States ang dominance nito o makikita ang limits ng power nito? At paano naman magpo-position ang ibang rising powers tulad ng China habang nangyayari ang crisis na to? Ito ang mga tanong na talagang humuhubog sa real stakes sa likod ng headlines na nakikita mo. Kasi sa geopolitics, bihirang tungkol lang ito sa simpleng explanations na publicly ina-announce ng governments. Kadalasan kasi, ang tunay na motivations mas malalim at nakatago sa ilalim ng official narratives. At ang pag-intindi sa mga motivations na yon ang tanging paraan para makita ang bigger picture. Kaya sa susunod na makarinig ka tungkol sa Iran war, daan mo na mas malaki pa ang usaping ito. Sa totoo lang, ang conflict na to pwedeng quietly mag-reshape ng global power sa mga paraan na mararamdaman ng mundo for decades.